Hello mga ka-Andrep, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? At sa mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick na lang po ang subscribe button. At huwag nyo na rin pong kalimutan yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating i-upload na video. At ayan, shout out po kay Ma'am Lisa Zinco 5197. Actually, itong tanong ni Ma'am ay ano po ba ang disadvantage ng negosyo nito? At tinutukoy niya po is dito po sa motor parts business and accessories or motor shop business. So, bihira po ang nagtatanong ng mga ganitong klaseng katanungan kagaya sa tinanong ni Ma'am Lisa, kasi karamihan is paano or advantage naman. So, gusto malaman ni Ma'am ang mga disadvantages ng ganitong klaseng negosyo. So, ayan, mayroon akong 5 isi-share po sa inyo na nakikita kong disadvantage po sa ganitong klaseng business. Although napakaganda naman po ng ganitong klaseng negosyo, pero syempre lahat ng mga businesses po ay may mga advantage at saka disadvantages talaga yan. So, ang isi-share ko po sa inyo ay 5 disadvantages ng motor parts business and accessories. Number 1 po talaga dyan is medyo malaki po talaga yung capital niya. Hindi naman ibig sabihin na mayroon talagang range na capital na yun dapat hindi ka makakapag-start kung hindi yun. Pero ibig pong sabihin ay hindi po siya typical na kagaya ng ibang mga business na kumbaga mayroon kang 50,000 is makakapag-start ka na at or medyo okay na. Kasi sa totoo lang po, in real talk lang sa motor parts business, sa motor parts and accessories, yung 50,000 ay parang ilang piraso lang po siyang item. Hindi nga po siya makakumpleto ng basic na parts sa pagsisimula po yung 50,000. So yun yung nakikita ko na disadvantage niya. Kasi kapag halimbawa mag-start ka ng ilang piraso lang din talaga na at least hindi ka makakumpleto ng basic, is napakahirap niya pong ma-move or mapagalaw kasi nga parang halos hindi siya mapansin na may laman or kumbaga nag-exist yung iyong motor parts business or motor parts store kung ganun lang kakunti yung iyong yung iyong mga inventory, yung stocks So number 2 po na disadvantage po ng ganitong klaseng business ay napakapagod niya po dahil kailangan mo po talaga ng extra effort para matuto. Hindi po kasi ito kagaya ng ibang business na mga given na talaga. Yun po bang basic knowledge, applicable dito, applicable ang basic knowledge. Napakaraming mga businesses po, di ba, na mga applicable yung mga common sense lang or mga basic knowledge lang sa mga ganong klaseng bagay-bagay. Dito po kapag hindi ka po nag-exert ng effort, hindi ka matututo at napakahirap pong mapa-move or mapabilis ang iyong transaction or lumago ang iyong negosyo kung hindi mo po siya matutunan or hindi ka po matututo or kung hindi ka mag-exert talaga ng effort na matututo. Unang-una dyan, customers mo, karamihan din, hindi din talaga sila kabisado or maalam doon sa mga bagay-bagay na yon. So as owner, dapat ikaw ang mas nakakaalam para maituro mo, ma-explain mo or masabi mo sa mga customers yung mga bagay-bagay. Ngayon kung ikaw mismo owner, hindi ka maalam or hindi mo alam yung mga ganong bagay kahit na basic, ay hindi bibili ang customer. So number 1 is magbibigay ng confidence sa mga customers na bibili or magkaroon ng kumpiyansa sa binibili nila kung ikaw mismo na owner ay maalam ka doon sa bagay na binibili nila. So hindi siya given information or hindi siya given na mga knowledge or kaalaman like the basic na mga common sense lang kailangan. Sa motor parts po kasi kailangan alam mo, hindi yung tsamba-tsamba lang siya or hula-hula lang siya kasi medyo pricey yung mga items natin dito or hindi siya pwedeng gamitin kung hindi para doon yung binibili or naibigay mo. Let's say for example, basic halimbawa. Sa grocery, pag nabili ka ng halimbawa sabon, ang pinapabili sa'yo is Surf Bar, ang nabili ay Champion, okay lang, magagamit siya, di ba? Ang inutos sa'yo halimbawa, pulang asukal, ang nabili mo puti, kasi walang available na pula, pwede pa rin. Sa motor parts, kapag ganitong item or ganitong pyesa ang pinabili sa'yo, tapos iba yung pyesa na binigay sa'yo, hindi siya pwedeng ikabit doon,
Maliban na lang kung brand lang magkaiba. Pero yung halimbawa, wheel seal. So, bearing, basic. Bearing, pangharap. So, hindi mo alam kung ano yung pangharap. Hindi ka mag-exert ng effort kung ano yung mga item na yun na para doon, ano yung sukat para doon, ay hindi mo maibibigay. Kung bibigyan mo ng ibang number, hindi siya maikakabit. So, ganun po yung ibig ko sabihin. So, mapagod siya in the sense, until now, halos 7, 8, 9 years, inag-aaral pa rin po ako. Hindi ko pa rin kabisado lahat, hindi ko pa rin alam lahat. But at least, masasabi ko na sa basic, ay confident naman na din ako. Pero, ano siya, continuous learning siya dito. Hindi siya nag-e-end na, halimbawa sa grocery, alam mo na yan siya, basic knowledge yun doon. So, dito, mag-exert ka ng effort, medyo mapagod siya. Kaya, yun. Kasi hindi ka rin mag-move forward or hindi ka mag-grow kung hindi ka rin mag-exert ng effort na mag-grow ka sa ganitong klaseng negosyo. Number 3 ay hindi po ito fast-moving na kagaya ng basic needs ng mga tao. Although sa ganitong klaseng business, may tinatawag tayong basic o kaya fast-moving. Pero hindi siya kasing basic na pwede kasi itong klase ng mga binibili dito yung pwedeng ipagpaliban. Hindi siya basic needs ng isang pamilya na hindi siya pwedeng hindi mabili dahil magugutuman ang iyong pamilya o hindi ka makakapagluto. Yun yung pinaka-basic, di ba? So ito, pwede siyang, okay, next time na lang ako bibili ng brick show, pwede pa naman. O susunod ko na lang ipapagawa kasi pwede pa naman. Ganun siya. Kumbaga, medyo tulog ang kapital mo dito. Hindi siya kasing bilis ng mga fast-moving item na nabibilang siya doon sa mga food and alike. Kasi talagang fast-moving siya, mabilis. Dito medyo mabagal ang ikot ng ganitong klaseng business. Kasi, brick show, matagal yan masira. Bearing, matagal yan siya masira. Matagal siyang gamitin. Change oil, medyo matagal din. So, hindi siya same nung mga araw-araw talagang ginagamit. Although, kapag kompleto ka at sa dami ng customers, medyo mapapabilis siya. Kasi marami kang available na items. Stocks inventory mo kompleto. So, pwede siyang maging pabilis ng ganun. At kung maraming customer, yung mga basic na yun, yung mga fast moving na yun. Pero, huwag nyo po siyang i-compare na mabilisan ang dito, ang cash flow. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang po at hindi kompleto ang iyong mga items. Ayun. So, number 4 ay mahirap humanap ng supplier sa ganitong klaseng business. So, ang puno kasi ng mga ganitong klaseng supplier is yung mga tinatawag natin ng mga importer na mga na talaga, yung mga direct na sila mismo may mga parating, sila mismo may mga hawak na brand, distributor, ganun. Medyo mahirap siyang hanapin. At hindi ka rin makaka-direct sa kanila kung hindi ka malaki. Kung hindi malakihan ang order mo. So, yun yung isang struggle, wait ka muna na until na lumaki ka, until na kaya mo na yung order sa kanila, bago ka makakapag-direct sa kanila. So, isa yun na napakahirap humanap ng supplier ng ganitong klaseng business. Kasi parang sikreto siya. Hindi siya kagaya ng mga like sa grocery or ibang klaseng businesses na talagang vulgar or anywhere pwede or nasaan. Meron kang parang pagdadaanan dito mo ng ranggo. Pag start ka dyan, wala kang supplier na makuhang na makuhang doon sa ine-expect mo mura, lalo na't maliit. Marami kasi nagtatanong, ma'am, saan ba tayo makaka-direct dyan? Tapos starting. Tapos hindi pa kayang volume ng order. Tapos wala pang marami, hindi pa malaki yung shop. So, hindi magtitiwala yung mga malalaking supplier po sa ganun. And then, may kinalaman din kasi sa volume ng ng order, yung magiging presyo na ibibigay sa atin. So, isa yung disadvantage sa Hindi ka kasi kagaya, di ba, pag mga grocery, may mga distributors talaga. Ayan, same yan. Papanil kahit nga sa kanila. Kapag volume, iba din yung presyo. So, same din dito. Mas mahirap lang talaga humanap ng supplier sa ganitong klaseng business. Number 5, disadvantage is kung wala kang mekaniko. Although, magmumove ka naman po kahit walang mekaniko, pero baka mababagalan ka kasi medyo mabagal siya. Lalo na kung hindi ka kumpleto ang stocks inventory mo. Kung inventory mo ay hindi kumpleto, medyo mabagal siya. Pero kung kumpleto naman, kahit wala kang mekaniko, okay siya. Disadvantage siya kung aasa ka doon lang sa labor at wala kang more on pang sa sales, benta,
yun yung medyo mahirap. Pero kung malaki ang inventory mo, so pwede mo asahan yung sales doon. Pero mas mabilis pa rin kung mayroong mekaniko. But it doesn't mean, hindi ko rin sinasabi na hindi ka mag-grow, hindi ka lalaki, hindi ka magsasaksi dito kung wala ka mekaniko. Kasi marami din na shop na mekaniko lang, walang pyesa, hindi rin talaga ganun ka growing yung business nila, yung business natin na ganito. So it's a win-win situation and it's a give and take and it's a partnership. It takes two to tango kapag ang shop mo ay may mekaniko. Pero hindi naman talaga siya totally disadvantage. Advantage lang din kung meron, pero hindi ko masasabing disadvantage talaga. Pero kung ikaw na shop owner ay totally hindi marunong at hindi ka mag-exert ng effort para matuto tapos wala kang mekaniko, medyo mahirap po yun. So, yun yung mga nakikita kong disadvantage po dito sa ganitong klaseng business. Number 1 ay malaki ang capital. Number 2, mapagod siya dahil kailangan mo mag-exert talaga ng more effort para matuto. Hindi siya kasi madaling matutunan. Number 3, hindi siya kasing fast moving kagaya ng ibang mga businesses na alam natin. Medyo mabagal ang cash flow ng ganitong business, lalo na kung starting pa lang at konti ang inventory mo. Number 4, mahirap humanap ng supplier sa ganitong klaseng business. And number 5, na hindi naman totally talaga disadvantage is yung pag wala kang mekaniko. So yun lang po, paki-comment lang po sa baba yung iba pa ng mga gustong magpa-shoutout. Ayan, comment lang po kayo para sa mga magpapa-shoutout sa susunod nating video. Thank you so much. See you on my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Bye-bye!